Masayang bati mga Aferians, para sa mga baguhan o ngayon palang nakakapanood ng ating mga videos, payo namin gamitin nyo ang playlist para kumpleto at sunod-sunod ang mga video. Matatagpuan sa description ng video ang mga links. Sa pang-araw-araw na pagtatrabaho ng ating mga doctors at nurses, lalo na yung mga naka-assign sa ICU or intensive care units, madalas nilang ma-encounter ang isang dilema. Yun ay kung kailan tatanggalin ang life support sa isang tao para ito ay tuluyan ng mamahinga. Ang pagtatanggal sa life support ng pasyente ay tinatawag na euthanasia or mercy killing. So, alamin muna kung ano ang euthanasia at saan ito nagsimula. By definition, euthanasia is the practice of intentionally ending a life to relieve pain and suffering. So, ito ay isang proseso upang kitlin na ang buhay para matapos na ang sakit o paghihirap. Saan nagsimula ang ideya ng euthanasia? Sa recorded history, ang euthanasia ay nagsimula sa Greece at Rome. Ito ay suportado ng kanilang philosophers gaya ni Socrates, Plato at Seneca the Elder. Ang euthanasia ay muling binuhay sa early modern period ng isang German physician na si Carl Friedrich Heinrich Marx mula sa Euthanasia Medica ni Francis Bacon. Hindi po ito yung Karl Marx na nagsimula ng Marxism. Kung bubusisiin natin, ang euthanasia ay nagsimula sa Greece at Rome at lumaganap sa Europe papuntang Amerika. In short, ito ay isang Japhethite philosophy at hindi yan ang biblical orientation ng mga Shemites. Ngayon, maraming technical types ang euthanasia. Tatalakayin natin ang pinaka-basic. Simulan natin sa passive and active euthanasia. Ang passive euthanasia ay ang hindi pagbibigay ng treatment na magpapatuloy ng kanyang buhay. Halimbawa, ay ang hindi pagbibigay ng oxygen, fluids at anumang gamot na magpapahaba pa ng buhay. Kung nasa ventilator yan, ay aalisin siya sa ventilator. Yan ang tinatawag na passive euthanasia. Ngayon, ano naman itong active euthanasia? Ito yung pagbibigay ng lethal doses ng anumang substance gaya ng painkillers upang mapabilis ang kamatayan. Ang passive at active euthanasia ay pwede ring maging voluntary or involuntary. Pag sinabi mong voluntary, ito ay ayon sa kagustuhan ng pasyente. Kunwari, mismong ang pasyente ang nag-request na ipatigil ang kanyang treatment. So masasabi natin yan ay voluntary at passive euthanasia. Yung involuntary naman ay nangangahulugang walang alam ang pasyente o labag sa kanyang kagustuhan. Malinaw ngayon na ang pagbibigay o hindi pagbibigay ng anumang treatment ay isang uri ng euthanasia o mercy killing kung ang adhikain ay mapabilis ang kamatayan. Malinaw din
na ang availability ng technology ay may malaking kinalaman. Halimbawa, kung walang ventilator or hindi siya ikinabit sa ventilator, wala sanang dilema sa pagtatanggal dahil in the first place, hindi mo pinanghimasukan ang natural na proseso. Yan ang problema ng science and technology dahil hindi na nila alam ang boundary kung hanggang saan ang domain ng science versus divine will. Sa video na ito, may mga basic principles tayong ilalatag hango sa Biblia. Dahil ang nilalaman nitong video ay maaaring makaapekto sa decision making ng sinuman, magpapauna kami ng disclaimer. Ang video na ito ay isang analysis, isang perception o pananaw ayon sa ating pagkakaunawa. Kung gagamitin mo ang video na ito bilang gabay sa iyong decision making, yan po ay sarili mong desisyon at walang pananagutan ang Offeryan Heritage kung tatangkilikin mo ang nilalaman. Hindi rin hangad ng Offeryan Heritage na mag-instill ng guilt feelings sa sinuman. Dahil ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa life o buhay, simulan nating unawain ang nature of life. Paano ito nagsimula? Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 7. And Yahweh Elohim formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Unang titigan, malinaw na sinabi, ang elements na bumubuo sa physical na katawan ay galing sa lupa. Ang salitang formed ay nangangahulugan na dumaan sa proseso para maging human flesh. Huwag niyo pong imaginein na parang gumawa lang ng clay doll, minagic at yon walking doll na. Hindi po ganun. Ngayon, matapos gawin ang human flesh, may buhay na ba? Wala pa. Hindi pa kompleto. Adam is lifeless, parang bangkay. Ano ang kulang? Breath of life. Ngayon, ano ang pagkakaintindi nyo sa phrase na breath of life? Maraming nagbabasa na hindi inunawa ang bahaging ito. Huwag po tayong maging passive reader. Himayin natin. Ang breath ay ipinasok kay Adam at hindi ang life. Iba ang breath, iba ang life. Hindi po sila iisa. They are not one and the same. Noong kinargahan si Adam ng breath na nagmumula sa life, umandar ang mga vital organs, tumibok ang puso, dumaloy ang dugo, at nagkaroon siya ng consciousness or yung malay tao, minsan tinatawag nating ulirat. Ang nooy walang buhay na flesh ay nagkaroon ng consciousness dahil sa breath of life na nagpapaandar ng kanyang mga organs. Klarado na sa atin na ang composition pala ni Adam ay physical flesh plus breath of life equals living being. Sa makatuwid, pag namatay pala ang tao, ang nawawala pala ay ang breath of life at ang naiiwan ay physical flesh. Yun ang bangkay. Ngayon, gusto mo bang malaman kung ano ang breath of life? Magpa-ECG ka. Malalaman mo kung ano ang breath of life na nagpapaandar ng puso para dumaloy ang dugo sa buong katawan. Ang breath of life na yan ay tumatagos hanggang sa kaliit-liitang himaymay ng iyong laman hanggang sa mga cells ng buong katawan. Offeryan, ang breath of life ba ay electricity? Yes, we believe. Dahil sa electricity na yan, kaya tayo ay may buhay. Kapag nawala ang electricity na yan, tayo ay lifeless or walang buhay. Sa makatuwid, ang breath na ipinasok kay Adam ay electricity. Ganyan kasimple ang pananaw ng Offeryan. Hindi yan doktrina, kundi hango mismo sa simpleng pangunawa ng nasusulat sa Biblia. Ngayon, talakayin na natin ang euthanasia o mercy killing in line sa commandment na thou shalt not murder. Let me just correct lang po. Yung counting natin dati, pang-anim po ang thou shalt not kill, hindi po pampito. Kadalasan, kapag pinag-uusapan ang euthanasia o mercy killing, mai-encounter natin ang salitang coma, vegetative state, clinically dead, at brain dead. Isa-isahin natin ang mga kahulugan.
Sa sinaunang panahon, ang isang tao ay itinuturing na patay kapag siya ay hindi na humihinga, walang tibok ang puso, walang pulso, walang malay at malamig na. Sa panahon natin, ang tawag dyan ay clinically dead. Ganyan kasimple ang basehan ng mga sinaunang tao. Ngunit sa makabagong panahon, hindi yan ang basehan. In the strict medical sense, ang tao ay itinuturing lamang na dead with finality kung totally wala ng brain activity. Tagalogin natin, sa istriktong kahulugan, ang tao ay maituturing lamang na patay kung hindi na gumagana ang kanyang utak. So, importanteng magkaroon tayo ng kunting idea kung ano ang function ng utak sa life maintenance. Hindi natin papasukin ang malalim na neuroanatomy and physiology. Simplihan lang po natin. Lahat ng activity ng katawan natin, nakikita man natin o hindi, ay pinaaandar ng utak sa tamang tiyempo. Kahit ang simpleng paglalakad natin, pagsasalita, tibok ng puso, daloy ng dugo, paghinga, temperatura, pagpapawis, sensasyon, pakiramdam, naiihi ka ba o nadudumi ka ba, lahat yan ay kontrolado ng utak. Ganon din ang pananaw natin sa buhay, kakayahang mag-isip, attitude, behavior, emotion, at kung ano-ano pa, lahat yan kontrolado ng utak. Ngayon, may mga bahagi ng utak na kumukontrol sa ating consciousness or wakefulness. In short, yung malay o ulirat. May bahagi naman ng utak na kumukontrol sa pagtibok ng puso at paghinga. Meron ding para sa ating mga automated reflexes. Ngayon, para maunawaan natin ang salitang coma or comatose, kailangan nating alamin kung ano ang consciousness in medical sense. Hindi po natin tinutukoy ang mga philosophical usage ng term na consciousness tulad ng nauugnay sa meditation at prosperity consciousness. Hindi po yon ang aspeto na pinaggagamitan natin ng salitang consciousness, kundi medical sense. Ang salitang consciousness sa medical sense ay binubuo ng wakefulness o pagiging gising at awareness o yung kakayahang alamin ang environment o kapaligiran. Ngayon, ang bahagi ng utak na kumukontrol sa wakefulness or pagkakagising ay tinatawag na Reticular Activating System o RAS. Ang RAS ay matatagpuan sa gawing itaas ng brainstem. Tingnan nyo na lang po sa drawing. Ang awareness naman ay kinukontrol ng cerebral cortex na matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng brain. Ito yung bahagi ng utak na makikita mo agad kapag binuksan mo ang skull mula sa tuktok ng ulo. So to summarize, ang consciousness ay binubuo ng kakayahang magising o wakefulness at ang kakayahang alamin ang paligid o awareness. Kapag gumagana ang dalawang yan, doon pa lang natin masasabi na ang pasyente ay conscious. Kapag ang pasyente ay hindi awake or hindi nagigising, kahit ginamitan mo na ng painful stimuli, ang tawag dyan ay state of coma, siya ay isang comatose. May iba't ibang level o lalim ang coma ayon sa Glasgow Coma Scale. Pero hindi na po natin yan papasukin. Hindi po tayo magtatrabaho sa ICU. So conceptual learning lang po itong ginagawa natin. Kapag ang pasyente ay nagigising, ibig sabihin yan, siya ay awake at gumagana ang kanyang RAS, Reticular Activating System. Ngunit, hindi ibig sabihin na kapag ang pasyente ay awake, siya ay matatawag ng conscious. Gaya ng sinabi natin kanina, para matawag na conscious, dapat siya ay awake at aware. So ngayon, kailangan pa nating tingnan kung meron siyang awareness. Para malaman, magbibigay ka ng simpleng instruction. Kunwari, sasabihin mo, ipikit niya ang mata at muling idilat. Isa pang test, pansinin mo kung siya ay nakikipagtitigan sa iyo kapag inilapit mo ang iyong mukha. Kapag hinagilap ng kanyang mata ang iyong mata at nakikipagtitigan sa iyo, meaning siya ay aware. So, kung kumpleto, awake
at aware, ibig sabihin ang pasyente ay conscious. Ang isang pasyente na hindi nagigising ay automatic walang awareness. Siya ay nasa coma. Ngayon, ang patient na awake pero hindi aware ay tinatawag na vegetative state. So, ulitin lang po natin. Kapag ginising mo, nagigising. Pero hindi siya aware sa kanyang kapaligiran. Ang tawag sa kanya ay vegetative state. Ayon sa mga eksperto, ang mga nasa vegetative state ay hindi nakakaramdam ng pain o kirot, kaya ang iba ay inuoperahan ng walang anesthetic. Pero yan ay challenge na ngayon ng ibang research showing na posible na meron pa ring perception of pain ngunit hindi lang makarespond. Ngayon, gaano nagtatagal ang isang tao sa pagiging comatose or vegetative state? Hindi po sigurado, walang straightforward na sagot. Iba-iba po. May mga cases na bumibilang ng maraming taon. Kung kaya, sa mga bansang allowed ang euthanasia, may mga tao na ini-invoke ito para matapos na ang suffering both ng pasyente at ng family. Ito ang posisyon namin. Walang duda na ang pasyente na nasa coma o kaya nasa vegetative state ay buhay. Kapag ginamitan niya ng anumang uri ng euthanasia, yan ay paglabag sa thou shalt not murder sa biblical na pananaw, although sa legal na batas ng bansa, ito ay allowed. Ngayon, ano naman ang tinatawag na brain dead? Ito ay isang tao na wala ng brain activity ang upper at lower brain. Ibig sabihin, wala ng electrical activity ang utak kapag ginamitan ng EEG. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, may mga brain-dead persons na tuloy-tuloy pa rin tumitibok ang puso. Mainit pa siya pag hinawakan, gumagana ang kidney at ang ibang organs. Sa old consensus, ang ganyang tao ay itinuturing ng patay. Tinawag yan sa medical community na beating heart cadavers. Ayon sa BBC News Online, may isang confirmed case kung saan biglang nagising ang pasyente noong sisimula na sanang kuhain or kunin ang kanyang mga organs for organ donation. Ngayon, may isang guideline ang Harvard kung saan sinasabi hindi raw dapat mag-rely sa EEG. Kailangang pagsamahin ang clinical, EEG at iba pang mga tests para siguraduhin na patay na nga ang tao. Pero ipagpalagay na natin, brain dead na nga at patay na rin ang ibang organs. Hindi pa rin pwedeng ituring na ang tao ay patay na dahil tumitibok pa ang puso. The mere fact na ang puso ay tumitibok, ibig sabihin meron pang breath of life sa bahaging yun na hindi pa nakakaalis. Ngayon, ito ang key points ng Ophirian. Death o kamatayan, ito ay isang proseso at hindi status. Ang death ay nagsisimula sa panahon na nagsa-shutdown na paisa-isa ang organs ng tao. Kailangang hintayin ang natural course na ang lahat ng organs ay patay na. Saka pa lang maituturing na dead or patay na nga ang tao. Number 2, ang anumang hakbang na may layunin na pabilisin ang pagkamatay ng tao ay isang uri ng pagpatay. Violation ng thou shalt not murder. Sa makatuwid, ang magdedefine kung ang isang hakbang na gagawin ay isang uri ng pagpatay ay ang layunin, yung purpose. Yung ibang mga factors gaya ng suffering ng pasyente o ng pamilya ay hindi pwedeng gamitin na justification para pabilisin ang pagkamatay ng isang tao. So, yan po ang dalawang mahalagang punto na pinanghahawakan ng Ophirian. In reality, kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, hindi mo maiiwasan na maitanong, bakit hindi pa namamatay? That's normal. Kahit naman si Job ay itinanong yan. So matatagpuan yan sa Job chapter 3 verse 20 hanggang 21. Why is light given to those in misery and life to the bitter of soul, to those who long for death that does not come?
Tagalogin natin, bakit ibinigay ang liwanag sa mga taong wala ng pag-asa, sa mga taong nagdurusa, sa mga taong naghahanap na ng kamatayan na hindi naman dumarating? Ang sagot, dahil hindi mo pag-aari ang iyong sarili. You never owned yourself. You are not your own. So yan ang sagot, dahil hindi mo pag-aari ang iyong sarili. Romans chapter 14 verse 7 hanggang 8. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for Yahweh, and if we die for Yahweh. So whether we live or die, we belong to Yahweh. Walang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo ay nabuhay tayo para sa Aba Yahweh. At kung tayo ay mamamatay tayo para kay Aba Yahweh. Kung mabubuhay tayo o mamamatay, tayo ay pag-aari ng Aba Yahweh. Isa lang ang mensahe. We do not own ourselves. Hindi natin pag-aari ang ating mga sarili. Hindi natin pwedeng desisyonan kung kailan tayo dapat mamatay at hanggang kailan tayo dapat mabuhay. Hindi natin itinatanggi na maraming nailigtas sa kamatayan ang mga modern technology. Ngunit, kailangang ma-realize ng bawat isa kung hanggang saan ang limitasyon. Iminumungkahi namin itong mga catalyst questions para marisolba ang dilema. Kakailanganin nyo dito ang honest opinion ng doktor. Ito ang tanong. Given the best treatment na meron sa science, may pag-asa pa bang makarecover or at least mabuhay ang pasyente? Kung ang sagot ay meron, ibig sabihin, kailangang suportahan ang pasyente na mabuhay at all cost. Kung ang sagot naman ay wala ng pag-asa ang pasyente kahit ano pa ang gawin, tanging makina na lamang ang humihinga para sa kanya, ibig sabihin, dumating na ang takdang panahon para mamahinga na ang pasyente. Huwag hadlangan gamit ang mga technology. Ang pag-alis ng makina ay hindi pagpatay, kundi pagpapaubaya sa divine authority. Balikan natin si Adam. Noong nilikha siya, ang lahat ng kailangan ng katawan to maintain life ay naka-built-in. Kapag ang mga equipment o organs sa katawan ni Adam ay nag-breakdown beyond recovery, by default, mag-exit na ang breath of life. That is His time. Ganyan kasimple ang natural order na ginawa ng Ama. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating videos. Sa new subscribers, welcome to our heritage. Be blessed. Shalom.